si retired Brigadier General Attorney Virgil Garcia, Attorney Ferdinand Topacio, Cathy Binag, Vice Mayor Respicio, Harold Mike Defensor, dating Congressman and kalihim Secretary Jim Paras, and yours truly, the Magnificent Seven. Anong ginawa nila sa impeachment namin? Hindi tinanggap. Bakit? Because it's the strongest impeachment complaint ever. 10 grounds of impeachment for impeachable offenses committed by Ferdinand Marcos Jr. So, anong ibig sabihin yan? May double standard. Bakit? Dininggin at nag-fishing expedition sila sa dalawang complaints laban kay VP Sara Duterte. Pero dinismiss nila ang dalawang complaints against Marcos Jr. at hindi tinanggap yung third impeachment complaint. Bawal po ang double standard. There is a principle universally observed in democratic societies: equal justice under law. Sa atin dito, equal protection of the law. Kung isinasalang nila or nasa impeachment trial ngayon si VP Sara Duterte na pinakamatinong opisyal ng ating bansa na nag-enjoy ng pinakamataas na trust and satisfaction rating, bakit ang isinasangkot sa maleta delivery scheme na 805 billion pesos at pumirma sa 2023, 2024, and 2025 General Appropriations Act na si President Ferdinand R. Marcos Jr. hindi isinasalang sa impeachment trial? Isa lang ang sagot. Itong mga madayang miyembro ng House of Representatives ay isinalba ang kanilang boss, ang kanilang leader, kahit na alam nila na totoo lahat ng impeachable offenses na aming inihayag sa buong bansa sa aming verified impeachment complaint. Alam po ni General Garcia yan kung gaano katagal namin trinabaho yung verified impeachment complaint. Pero takot sila sa katotohanan. Just like takot sila, imbestigahan ang flood control na 1.5 trillion pesos umabot, yung scam na yan, at yung estimated 805 mali-malitang kickbacks. Takot din sila dinggin ang impeachment laban kay Ferdinand Marcos Jr. Takot sa katotohanan ang mga ito. Kaya ang aking panawagan sa inyo, let us unite, call for the resignation of Marcos Jr. Pwede ba? Salamat. We are facing stagflation. Ang ating mga kaibigan na businessmen dito and economics experts, alam nila kung anong meaning ng stagflation. Yes. Ito yung sitwasyon wherein walang economic growth, there is persistent inflation or high inflation, and there is unemployment. Ito ang dinaranas plus additional burdens ang ating mga mamamayan. We are in a crisis of unimaginable proportions. We are a failed state. Totoo yung sinabi ni dating Congressman and Secretary Jim Paras na pinag-usapan namin few months ago that we are a failed state. Konting tulak na lang, baksak na tayo sa bangin. Walang ginawa itong presidente. Mataas ang gas, mataas ang kuryente, mataas ang isda, mataas ang gulay, mataas ang bigas. Lahat mataas, mababa lang ang income. Wala siyang nakamit in 5 years. Itong piso na niya, hopefully,
will be his last. At sana, gaya ng sabi ni Secretary Jing Paras, i-announce na niya doon sa zona niya, fifth zona, that I am resigning as President of the Philippines. Yun! Maraming salamat mga kababayan. Marcos, resign! Maraming salamat, Attorney Manny Luna. Ituloy lang natin, Sir Eric, yung sinabi ni Atty. Manny Luna na mataas. Mataas ang gastos, mataas ang tax, mataas ang utang, at mataas ang korupsyon! Yan! Ito ang unang tatak ng pagiging Marcos. Mataas ang income ng mga drug lord. Yes! So, And we shall go in prayer through the leadership ng community prayer mula kay Brother Oliver. maraming salamat po, Amang Diyos, sa pagkilos na araw na ito mula sa kampilan ng mamamayang Pilipino. Kami po ay nananalangin na magkaroon po ng pagbabago sa bayang ito. Dahil lang po namin kaming mga Pilipino ay mayroong pang pag-asa na maihahon sa kahirapan si Juan de la Cruz. Amang Diyos, sa oras na ito, pinapasalamatan po namin lahat ng umatin po rito na umbrella ng mamamayang Pilipino. Sana po, nawa, ay magising na po tayo sa katotohanan, sa ating mga leader, sa ating mga kapatid, sa ating mga kamag-anak, na kailangan na po tayo magsama-sama at ihayag sa taong bayan at sa gobyerno ni BBM na wala na po talagang kakayanan ang gobyerno sa pangunguna po ng ating Pangulong BBM. Kaya sa mga oras na ito, Ama, pinapanalangin po namin ang bawat Pilipino na bigyan niyo po kami ng kalakasan, bigyan niyo po kami ng karunungan. Lahat ng ito, Ama, pinapanalangin po namin sa Amang Diyos na ikaw po ang gumitna dahil kami tao lamang na walang kakayanan. Pero kung ikaw, Ama, ang kikilos sa amin, alam po namin na pagbibigyan mo ang bawat Pilipinong-Pilipino na patuloy na maghahayag ng katotohanan sa buong mundo na we are not for sale. Kaya sa gobyernong ito, pinapanalangin namin na sila'y gisingin mo, Ama, dahil lubog na po ang bansang Pilipinas, hirap na po ang ating mga kababayan. Mula Luzon, Visayas, Mindanao, mga OFW na nagpapakahirap na magpadala ng kanilang remittance. Ang mga taong maralita na kumakain ng 3 beses isang araw, na ngayon po ay 2 beses na lang. Ang mga pangako na hindi natupad ng gobyernong ito. Kaya kami po ay lumalapit sa iyo, manadinggin mo ang aming panalangin. Any denomination, kami po ay lumalapit sa iyo, Ama, dahil alam namin na maghahari ang miracle mula sa langit. Kaya sa umagang ito, muli po kami nagpapasalamat sa lahat ng bumubuo ng kampilan, sa lahat ng umbrella, at sa lahat ng mga parallel group na tayo po'y magsama-sama. Ito po ay para sa Diyos, sa bayan, at sa pamilyang Pilipino. And God may bless you all, mga kapatid. Amen. Amen! Maraming salamat, mga kababayan. The People's Zona today is now complete. Humayo tayo, magpalakas at maging malakas pa ang ating mga pagkilos. Mag-ingat